Tinanong siya ng media kung anong contingency plan kung meron. Sabi niya wala. If that happens, wala tayong sweldo sa ating mga empleyado, mga gastusin ng gobyerno, isasarado ko na lang ang gobyerno. And because of that, matutuloy na talaga ang plano nila na i-destabilize ang ating bansa. My goodness, mga kababayan. Is this the president still? It appears he is not really in his rightful mind. Nawawala po sa pag-iisip at wastong katinuan itong presidenteng ito sa kanyang sagot. Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Tinanong siya ng media kung anong contingency plan kung meron. Sabi niya wala. If that happens, wala tayong sweldo sa ating mga empleyado, mga gastusin ng gobyerno, isasarado ko na lang ang gobyerno. And because of that, matutuloy na talaga ang plano nila na i-destabilize ang ating bansa. My goodness, mga kababayan. Is this the president still? It appears he is not really in his rightful mind. Nawawala po sa pag-iisip at wastong katinuan itong presidenteng ito sa kanyang sagot. Paano niya babawiin yun kung makalat na ngayon? Una, hindi pwede na ang sagot mo walang contingency plan ang gobyerno. Sa lahat ng pagkakataon, the government must always and has always and should have always a contingency plan for everything, for every situation. Mantakin mo ang sagot niya, wala. Suplado na sagot na alam mo, irritated siya, no? At kulang na lang ay maglupasay sa pagkapikon, no? Pikon. At dahil pikon at wala sa wastong katinuan talaga ang process of mindset and mind frame niya, ang sagot niya wala siyang contingency plan at dahil diyan ipapasarado niya ang buong gobyerno, walang sahod na ang halos 2 milyong mga manggagawa sa gobyerno, including ang ating mga sundalo, police, and all government service and government workers all over the country, Luzon, Visayas at Mindanao. Mantakin mo yan? Manggagaling yun sa presidente na ganun ang kanyang sasabihin? That is a dangerous mind frame. Sa bagyo lang, mayroon ka nga dapat contingency plan. Well, nakita naman natin, baha pa lang, hindi na niya kayang harapin. No? Ang problema niya, opening statement pa lang niya sa National Disaster Risk and Management Council na meeting, ang problema natin, grabe ang pagbaha, tuloy-tuloy, anong gagawin natin? My goodness, baha pa lang yun. Ano pa? Dito sa budget scandal and budget fiasco at budget standoff. In-expect natin, ang sagot niya dapat ganito, mali yun. Baluktot, wala sa hulog, at wala sa wastong katinuan yung sagot na yon ng Marcos Jr. at hindi yon very presidential, dangerous. Una, may bahid ng pananakot doon sa mga lehitimong makatarungang panawagan at naninindigan para i-question sa Korte Suprema sa legal na pamamaraan ang iskandalo ng hocus-pocus at sinindikato na budget 2025. Ang tingin niya taga-destabilizers ito at ito ay naglalayo na pabagsakin ng gobyerno, i-destabilize ang ating lipunan, and so therefore, I will give what they want. Dahil destabilizer sila, isasarado ko na lang ang gobyerno at sila nang sisisihin dapat, no? At sila nang mananagot sa taong bayan. My goodness, isasakripisyo niya ang buong bayan, ang buong gobyerno, lamang ipakita ang kanyang pagkagalit, ang pagkapikon, at ang kanyang kakulangan ng wastong pananaw sa tama at mali, sa pamumuno at kondukta ng pamamahala at pagpapatakbo ng gobyerno. He cannot already determine what is right and wrong sa kanyang mga pahayag. When the president talks in public and when he speaks in public, including public interview, those statements coming from him can be considered already as a public policy or a government position. Klaro tayo dyan. So kung sinabi niya yon na ang pagtingin niya sa mga lehitimo, makatarungan at matuwid na panawagan ng mamamayang Pilipino, including ang pagbibigay nito ng proseso ng legal challenge
sa prosesong legal sa Korte Suprema ay mga destabilisasyon lamang yan at mga destabilizers ang gumagawa niyan, talagang baluktot, makitid at wala sa hulog at wastong katinuan ang magiging sagot niya. Because his mind frame is coming from a position of hatred, a position of political immaturity. Immature at hindi sa posisyon ng isang leader. Kaya yun ang sagot niya, no? Kasi ang tamang sagot dapat diyan, well, dahil may prosesong legal at may otoridad ang Supreme Court na mag-review ng lahat ng mga ginagawa sa batas at pati na sa mga ginagawa ng gobyerno, rerespetuhin natin kung ano magiging hakbang ng Supreme Court. Pero habang wala pa, makikipagpulong ako sa delegasyon ng bicameral, including ang Senate President at ang House of Representatives as a Speaker of the House, na pinsan lang naman niya na ambisyoso at isa sa manunulsol ng kaguluhang pangpolitika. And then ipapatawag ang mga bicameral group, no? I think mga maliit na grupo lang yan. Ang Senate President pwede niyang i-invite na ang Speaker of the House, then magbuo ng House contingent. Pwedeng tawagin ito na expanded bicameral legislative and executive conference, no? Pwede naman 'yun gawin eh. Bilang pangulo siya ng bansa, those are exigency and contingent situation. Kung alam niya ang dapat gawin. Dapat ganun ang sagot niya, bugok talaga. Kulukoy. Mapapa-PI ka talaga, pero hindi ako bagay mag-PI in public. Si Tatay Digong lang ang pwede yan. Mapapa-PI ka talaga sa kanya. Nag-iisip pa ba ito? Nag-iisip pa ba ito? Yun dapat ang sagot niya. Well, the Supreme Court has the authority to review and make decisions on the legality and constitutionality of all actions of the government, including about the budget. But habang wala pa, maghanda tayo sa possibility ng dalawang scenario. There will be an injunction, there will be a TRO, and then there will be a nullification order and unconstitutional declaration. So kung mangyayari yan, wala tayong legal basis na maggastos o magpalabas ng pondo ng pera ng bayan dahil 2024 pa ang batas na hinahawakan natin, paso na. So ipapatawag natin ngayon ang pamunuan ng Senado at ang pamunuan ng House of Representatives para paghandaan ang possibility of scenarios. That will be our contingency plan. Mula doon, gagawa tayo ng hakbang. Bugok talaga itong si Marcos Jr. Subukan mong ipasarado ang gobyerno at huwag kang magbigay ng sahod sa lahat ng sundalo, pulis, bombero at mga jail personnel. Subukan mong patayin sa gutom ang lahat ng mga manggagawang Pilipino na nandyan nagtatrabaho sa lahat ng sangay ng ahensya ng gobyerno. Kung hindi ka aabuti ng isang linggo, babagsak ang gobyerno mo, kulukoy ka talaga. Just do it. Try not to release the funds. Bugok talaga. May pondo po at pera ang gobyerno. Ang pinag-uusapan po, ano magiging legal basis to utilize and release and make obligations regarding public fund. Yun po ang pinag-uusapan sakaling mawawala ang bisa ng kanyang hukus-pokus na nilagdaan na budget for 2025 na tinatawag na GAA 2025. Hindi po ibig sabihin walang pera, may pera ang gobyerno. Ang problema niya, ayaw niya mag-isip ng matino kasi he was coming or he is coming until now from a position of political hatred and political immaturity. Bugok talaga klase tao ito. Mantakin mo ang sagot na yon, very, very unpresidential. Hindi mo alam kung nag-iisip siya. Dapat ganun ang sagot niya. Ipapatawag ko na magpupulong kami at gagawa ng paghahanda kung ano ang magiging legal na basihan o batayan ng pamamaraan para magkagawa tayo ng pag-release ng mga pondong pangpubliko upang maging legal pa rin. So pwedeng magkaroon ng emergency budget deliberation sakaling may TRO ang Supreme Court at may injunction. At sakaling wala pang ruling, ideklara nila na magpasa ng special law making an immediate declaration of operationalization of the budget for 2024 as the basis for expenditures and allocations and obligations of public funds.
ipapasa ng both houses, special session. Isang araw lang yun, pwede na. Sa umaga, deliberate sila, plenaryo. Then, wala nang baykam-baykam. Joint session na sila para magpadala na lang sila ng expanded groups ng delegation ng kanilang mga napagkasunduan na at doon na. Isang araw tapos na yan. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Kaya yun ang sagot niya dahil hindi niya alam ang pamumuno. Mr. Marcos Jr. does not know how to lead. And Mr. Marcos Jr. does not know how to govern and run the government properly, competently, sincerely, with integrity and with moral authority and with correct mind frame and mindset. Wala sa kanya yon, mga kababayan. Epekto yan ng pag-abuso na sa droga. Posible, sabi ni Josephine Maglangit. School bukol talaga. Tama, school bukol talaga. Nakalimutan ba niya na may kongreso at mayroong senado at siya ay pangulo ng bansa na pwede niyang gawin ito? So mga kababayan, mali at baluktot po ang sinasabi ni Marcos. But I don't know kasi baka sabihan siya ng kanyang alipures, ng kanyang asawa na siya ang modern or the Lady Rasputin of Marcos Jr. May Rasputin po sa panahon ng Russian Tsar. It has two spelling, no? C-Z-A-R at saka T-S-A-R-T-Z-A-R. The pronunciation is Tsar, no? The first letter is silent ang pronunciation yan. Silently. Read as first letter. So T man or S, ang pag-pronounce mo yan ay Tsar. So sa panahon ng Russian Tsar o isang monarkiya yan, halimbawa ng monarkiya, may mga tinatawag dyan na advisors. No? Josephine Maglangit, thank you sa pagpapakulay. Mga advisors, isa sa mga notorious advisor ng Russian Tsar nung panahon na yon ay si Gregory Rasputin. Kaya may kanta na Rasputin, yon. Si Rasputin po, yan ang tagabulong ng Tsar of Russia during the time na umaalsa at nagkakaroon ng malawakang pagsusulong ng revolusyonaryong paglaban sa Tsar na pinamumuno ng Bolshevik, na nagkaroon nga ng Bolshevik Revolution noong October, na humantong sa November 7 na pagtatagumpay at pagkakatatag ng pinakaunang sosyalistang bansa sa buong daigdig, the Bolshevik Revolution of 1917. At bumagsak ang Tsar at ang buong kaharian sa Russia at binitay at pinatay ito si Rasputin. So ang kay Marcos, ang mga Rasputin niya po, ang Lady Rasputin niya, ang asawa niya. So the Lady Rasputin for the Marcos Jr. right now in the modern times, with reference to the historical connotation of Rasputin in the Tsarist time of Russia, si Lisa Araneta Marcos. Ang isang Rasputin niya diyan, Junior Rasputin, si Bersamin. At ang kanyang pitbull Rasputin ay si Martin Romualdez. Wow, puro Rasputin. Bakit pitbull Rasputin si Martin Romualdez? Samantalang Junior Rasputin lang si Bersamin. Sapagkat ang pitbull Rasputin, yan po ang talagang nangangagat na uri ng sulsultant niya. At ito ang nangyayari kung bakit naging magulo ang politika sa bansa dahil sa ambisyon, tudo-todo, at maruming laro sa politika ni Martin Romualdez na kinukonsinti ni Marcos Jr. Yun. So tatlo yun. Ano ang kanyang Rasputin? Lady Rasputin, si Lisa. Ang kanyang Junior Rasputin, si Bersamin. Ang kanyang pitbull Rasputin, si Martin Romualdez. No? Ngayon, kung ang mga Rasputin niya ito kakausapin niya, malamang hindi sila papayag na ganun ang magiging gagawin ni Marcos na i-shutdown niya, i-collapse niyang buong gobyerno. Kasi yon ay maglulunsad ng mga pag-aalsa at pag-aaklas ng maraming sektor ng mamamayan. Lalo na po ang sandatahang lakas, mga pulis, hindi mo pa sahurin ng isang buwan, pagutuman mo pamilya nila, pati ang mga manggagawa at kawani ng gobyerno, mga 1.8 million yan. So that's 1.8 million families. At pati po ang mga obligasyon ng gobyerno para sa serbisyo sa mga ospital, sa mga pagpapatakbo ng mga paaralan, walang talagang
kung pwede na magmura, ugags na ugags talaga, no? Bugok at ugags talaga yung statement na yun ni Marcos. Mga kababayan, sarap murahin nga eh. PI talaga. Pero on the undertone, bagamat wala sa husto at walang katinuan yon, at hindi naman niya gagawin basta-basta kaagad yon, dahil dadaan pa siya sa 3 Rasputin niya. Rasputin niya, si Lady Rasputin, si Junior Rasputin, tsaka si Pitbull Rasputin. Yung tatlo, no? Si Lisa, si Bersamin, tsaka yan si Martin Romualdez. Hindi nila papayagan yung katarantaduhan na gagawin ni Marcos. Sapagkat lahat sila ay matatanggal at lalaya sa puder at malamang ay magkakatotoo ang binabanggit ni Trillanes sa kanyang interview kay Christian Isguera sa podcast na magkakaroon daw ng revolutionary government laban kay Marcos sa pagpapatalsik nito at hindi si Sara Duterte ang ilalagak bilang pinuno ng Transition Council, kundi si former President Rodrigo Duterte. Obsessed na obsessed talaga si Trillanes sa mga Duterte, no? Siguro bawat na lang galaw nito, pati sa pagtulog at panaginip, ang bangungot, si Pangulong Rodrigo Duterte at si Sara Duterte ang nakikita nito ni Trillanes, no? Pati sa kanyang pagpunta sa CR, lahat ng ginagawa niya, ang nasa mindset niya ay si Rodrigo Duterte at si Sara Duterte at paano sila pabagsakin, no? Ang tawag po diyan ay OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Disorder na po yan, dapat magpatingin siguro talaga siya as unsolicited advice sa kanyang psychological and psychiatric stability, including si Marcos, no? Na-obsessed sila sa mga Duterte, lalo na sila. So ngayon, kung gagawin ni Marcos Jr. yan, which is hypothetical, and chances are, baka wala pa sa 5% na papayagan niya ng kanyang mga Rasputin, alam naman natin baka sampalin pa siya ni Lady Rasputin, ano ka, para matauhan siya. Nag-iisip ka ba? Baka batukan siya, no? Pero, ang undertone po niyan, tama. Ang ibig sabihin po niyan, he is now coming from a position of anger, political hatred, and political immaturity. At kung hindi totoo ang ibinunyag sa budget revelations scandal, na hinokos-pokos, inistapa at sinindikato itong budget kurakot for 2025, bakit affected siya? Iyon, mga kababayan. Bakit affected si Marcos? No? Klarong-klaro. There is no more debate by the actions and by the words that Mr. Marcos Jr. displays in public. Lalo na umakyat sa Korte Suprema, nagpapanik na siya. Baka ang immediate bodily and chemical reaction sa katawan niya ng sinasabi ninyong possibility of illegal, prolonged, and chronic pangmatagalan, no? Ang ibig sabihin ng chronic pangmatagalan na paggamit ng illegal substance abuse as alleged and being pointed out by a lot of revelations in public na hindi niya sinasagot, posible ang chemical and bodily reaction sa chemical system sa lawas niya o sa katawan niya o sa kanyang utak ay ang panic attack. Nagpapanik siya eh. Makikita mo talaga, he was trying to suppress his panic attack kahapon. Na-trigger kagad siya nung tinanong siya, do we have a contingency plan? No. If that happens, there will be no salaries for our government workers, for everybody else in government. And if that happens, I will shut down the government. Yan naman yata ang gusto ng mga destabilizers eh, para matuloy at mangyari ang kanilang destabilization plan. Wow! Yun po ang mga pahayag niya kahapon. Yan ay mga indicator ng subliminal display of panic attack. Wow! Pero sa larger and bigger context, yan po ay nanggagaling sa kanyang position of political hatred and political immaturity. Dahil hindi niya na alam ang gagawin niya, nabulgar eh. Sabi ko nga, parang Cookie Monster na nahuli ang, hindi lang isang kamay, 2 kamay nila. Or sa kanya, 2 kamay niya, or lahat ng kamay nila, ni Martin Romualdez, ni Chis Escudero, ni Bersamin, at siya, nahuli na may dinudukot sa cookie jar. At illegal yon, kriminal na gawain yon. We're talking about the symbolism to the budget scandal. No? The scandal of the decade. GAA 2025.
Hocus-pocus at istapa budget for Kurakot 2025. Na-trigger. Galit na galit. No? Rodely Astorias, Nora Sakin. Dapat hindi na rin magbayad. Pag hindi tayo nagbayad ng buwis po, lalong mag-collapse ang gobyerno natin. Good morning, Langging. Office na ko. Thank you, Langging. And thank you sa panonood. Thank you for taking care of the family, the kids, and the entire family. Thank you for your sacrifices. Habang malayo ako. No? At nagkakaroon ako dito ng paghahanda para sa kampanya na rin ng Ipanaw Sambayanan. So malinaw po, magpakumbaba at kausapin. Hindi kailangan magpakumbaba, Ma'am Libra, ha? Kailangan niyang gumawa ng matino na pag-iisip upang makagawa ng matino na hakbang. No? Kailangan niya ipatawag kasi may otoridad siya eh. Magpadala ng sulat, tawagan si Chis Escudero. Kilay, Chis Kilay, pwede bang magbuo ka ng contingent, mga 10 senador o 15 na senador, then tawagan niya si Boy Pitbull Rasputin, o insan, magbuo ka nga ng 30 top leaders ng House of Representatives. Magkita tayo, pag-usapan natin ang contingency fund. Alam mo, one day lang po yan. Pag sinabi na nila at napag-usapan, o sige, sakaling lumabas ang desisyon ng Korte Suprema, either temporary restraining order with injunction na pinapatigil ang paggamit ng GAA 2025, therefore inoperable for a while, at kung mag-ideklara na ito ay unconstitutional, invalidated and nullified, anong gagawin natin? Very simple. I-operationalize ang budget for 2024 as effective and continuing, at magpasa ng tinatawag na supplemental budget for elections budget. Ipatawag din ng COMELEC. That's simple as that. Di ba? Dapat sila magsakripisyo kasi gumawa sila ng kalokohan. They have to rectify, not cover up, and not threaten the people. Ang statement ni Marcos na isa-shutdown ng government, magkukulaps ang buong gobyerno, pati sa mga local government units, at ang buong Pilipinas ay mag-suffer dahil nasa Korte Suprema ang pag-question sa legality at constitutionality ng Budget 2025, is a statement na hindi lamang pang-bobo, kundi hindi dapat na maging Pangulo siya kung ganon ang takbo ng isip niya. The option for him, kung hindi niya gagawin ito, ang sinasabi niyang i-shutdown niyang gobyerno at wala siyang alam na contingency plan, the best option is for him to step down by voluntarily resigning from office and let the constitutional successor, Sara Duterte, the Vice President, mandated by the Constitution, ang Vice Presidente ang papalit sa kanya, and then we will tell Sara, do this, please. Listen to the clamor of the people. Convene the expanded bicameral and convene and be ready for a special congressional and Senate session. Kung kailangang isang araw, 2 araw, overtime sila, why not? Obligasyon nila yan at tungkulin sa taong bayan. Nalutasin ang problemang sila din mismo ang may paglilikha at may pinagmulan nitong katarantaduan at kalokohan at pagkakaletse-letse ng Budget 2025. Bakit taong bayan ang mag-suffer? Bakit tayo? Dahil ayaw nilang aminin ang pagkakamali. Obvious ba? Very defensive na siya eh. Nagpa-panic attack na siya nga, nasa panic mode na siya. Number 2, ayaw nilang i-correct. You can only correct something when you identify that it is wrong. You cannot rectify and correct something when you do not identify and admit that it is wrong. Diba? Paano mo itutuwid ang isang pagkakamali na hindi mo tinatanggap, kinikilalang mali ang bagay o ang akto na ito? Klaro? Mula doon, wala namang mawawala sa kanila kung hindi ang kanilang layunin na makapangulimbat at makapandarambong. Di i-postpone mo na nila at hanap na lang ng ibang paraan, no? Kaysa naman ganito magkaletse-letse ang budget natin at ang buong pundo at buong pag-iral ng gobyerno ay maapektuhan dahil sa kanilang pride, false pride, na panindigan na kahit mali ay sasabihin nila mali ang pumupuna, hindi kami mali. Silang mali. Dahil nagbubusisi sila at nagpupuna na dapat pinabayaan na lang nila na inilusot na may mga blanco at may mga hindi alam sino naglagay ng mga binilyon-bilyon o trilyon na mga figures at pinirmahan, pinadala ng Kongreso at pinirmahan niya na naging batas. Ayaw nilang i-rectify ito, ayaw nilang kilalanin ito. Kaya ayaw niyang
I miss your informative vlogs ka, Eric, sabi ni Roel Pahi. Thank you po. So, Libra PH, hinahamon po ang China ka, Eric. Grabe. Mamayang gabi yan. Kung makatime ako kasi I'm leaving for the North Luzon. Kung makatime ako, sasabihan natin siya. Doon pa lang mali din siya, ha, mga kababayan. Masideway lang, masigway ng konti. No? Mga kababayan, ang Typhoon missile systems na nandito sa bansang Pilipinas ay isang imbitasyon at isang paghamon ng kapahamakan at digmaan. Hindi po natin yan pagmamay-ari. Yan ay pagmamay-ari ng Estados Unidos. Bawal at illegal po yan sa ilalim ng saligang batas natin. Wala tayong military treaty sa kanila na nagpapahintulot na tayo ay gawing depositoryo o pagkakalagakan ng mga missile and possibly nuclear-based weapons ng Amerika. At yan, kapag ginawa natin yan, of all the countries around Asia Pacific, tayo lang ang magiging target ng China at Russia na mayroong possibility of existing military differences sa Amerika. Number 2, mali din po yan. Maliban na nag-iimbita tayo ng digmaan at kapahamakan, hindi niya pwedeng sabihin na hindi ko ibabalik at ipapaalis sa Pilipinas ang US Typhoon missile systems na ito at mga missiles nila hanggat ang China ay hindi pinapakialaman at tinitigilan ang ating teritoryo. My goodness, dalawang mali po yun. Una, ang Amerika ang magdedesisyon tungkol dyan sa missile system nila. Pangalawa, si Trump ay nagde-de-escalate ng conflict at tension even sa Indo-Pacific at sa Asian-Pacific region. So anong sinasabi niya? Na gusto ng Amerika ang kanyang pagtapang-tapangan? Baka kay Joe Biden pa ang binabanggit niya, no? Magising-gising ka nga, lakas amats pa. Number 3, wala siya sa otoridad para magdikta na ang missile system ay manatili dito ng Amerika. Amerika may kapangyarihan at otoridad yan at dapat palayasin yan. Dahil illegal yan na pinapasok sa atin at bawal yan. At nag-iimbita yan ng digmaan at kapahamakan kaysa naman mabuting pakikipagkaibigan sa mga karatig bansa natin including China na hindi dapat magkaroon tayo ng digmaan dyan. Number 4, na baluktot na kaisipan niya, ang pinapakialaman ng China at binubuli tayo sa exclusive economic zone. Ang exclusive economic zone po ay hindi territorial sovereign rights. Yan ay extended continental shelf. Ang mayroon tayo ay hindi pala sovereign authority. Ang mayroon tayo ay rights to first priority to explore and exploit marine resources at including ang pangingisda. Pero yung territorial sovereignty, wala po tayo dyan. Sa mga tinatawag nilang mga West Philippine Sea, exclusive economic zone po yun. Walang aktwal at direktang teritoryo ng Pilipinas na sinasakop o inaagaw ng China. Hindi po nila yan ginagawa. Ang ginagawa nila doon sa mga contested areas na ang claimants po 6 hanggang 7 bansa, hindi lang China. So, itatalakayin natin yan kasi wala talaga siyang alam. Every time he opens up his mouth, it shows the emptiness and the shallowness. Ang pagiging hungkag at pagiging mababaw ng kanyang kaisipan lumalabas sa kanyang mga bibig. Hindi po pinag-uusapan ang direct sovereign actual territory. Sa konflikto sa China, ang pinag-uusapan po yung overlapping claims at mga bullying ng China sa exclusive economic zones na kiniklaim natin pero kiniklaim din ng Vietnam. Kiniklaim din ng Malaysia at Indonesia. Hello, Marcos, hindi po yan teritoryo. Mayroon lang po tayong sovereign rights but not sovereign authority. Pag sinabing sovereign rights po, priority tayo. Sa pangingisda, priority tayo doon sa pag-explore, exploit at pag-maximize ng resources, marine resources lalo na. Dahil katubigan po ito. Pero hindi yan considered na territorial, direct actual territorial sovereign authority and direct actual territorial ownership ng Pilipinas. Hindi po. Claims yan for exclusive economic zone. No? So when you speak about territory, malinaw dapat tayo na ang territory, mayroon tayong direct governmental, state, and sovereign authority that we exercise over it. Sa exclusive economic zone, we do not exercise direct, actual, territorial, and sovereign authority. We exercise only sovereign rights as priority given by international mandate on international law under UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Seas,
na tayo ang priority. Claim natin kung ma-establish natin. Ang problema, ang kiniklaim natin sa West Philippine Sea, hindi lang po China ang nagkiklaim dyan at nagkakaroon ng illegal na mga pagbubuo ng mga istruktura nila sa katubigan na yan. Pati Vietnam po, mas marami ang kanilang mga kinoconstruct sa mga kiniklaim nating West Philippine Sea. And by the way, there is no terminology in any document or in any forum of the United Nations known as West Philippine Sea. What is called in that area is, in the UN admitted documents and language usage in the terminology of the United Nations, ang tawag po dyan ay South China Sea. Hindi po galing kay Eric yan, tawag po yan ng United Nations. So Boy Blanco talaga tama. Boy Blanco. 200 nautical miles pumasok ang China. Alam niyo po ba yan? Hindi po totoo yan ang sinasabi mo, BCB. Mag-aral ka muna. At ang 200 nautical miles po ay hindi territorial claims. Sovereign rights claims po yan. Exclusive economic zone. At hindi lang po China ang gumagawa niyan. Indonesia, Malaysia, at Vietnam mayroon pong overlapping claims sa atin. Mag-aral ka muna, BCB. At dahil dyan, makikipagdigma tayo. Mauna ka. Hindi po kami duwag. Ang dapat na solusyon dyan, BCB, mag-aral ka. Diplomasya. Pakikipag-usap. Hindi digmaan at hindi tapang-tapangan. Umayos ka nga, BCB. Maaga ka pala, tiguhin kita mamaya ng sermon. Huwag ka magdunong-dunungan dito sa forum namin. Ha? Mag-aral ka muna. Anong pagkakaiba ng sovereign rights at sovereign authority and territorial authority? Magbasa ka muna sa UNCLOS, United Nations Conventions on the Law of the Sea, bago ka magkomentaryo. At besides, granting academically na nasa 2,000 o 200 nautical miles sila pumapasok. So didigmain natin. Magdideposito ka ng armas nuklear dito sa Pilipinas. Missile system. Alam mo bang sinasabi mo? Bakit hindi diplomasya? Bakit ang Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapore, mga bansa ito na may Taiwan, nakikipag-usap naman sila dyan na may liban sa iba pang usapin nila, bakit hindi sila pumupostura makipagdigma? Umayos ka nga. No? Umayos ka muna, no? Bago ka magkomentaryo, BCB. Nagdudunong-dunungan ka, mahirap yung sinasabi mo. You identify first what's the difference between exclusive economic zone, which is only sovereign rights, and which is actual territorial rights, which is sovereign authority. Hindi po China nakikialam sa ating exclusive na territorial rights and sovereign rights. Authority. Doon sila sa mga contested area. Yes, we have to challenge them diplomatically. We have to call them out. Pero yung maglalagay ka ng missile system dito at parang ipapakita mo sa kanya na lalaban ka, ba, desidido ka? Hindi siguro tayo abot ng 1 linggo, patay tayo dito. Ubos ang mamamayang Pilipino sa Metro Manila at paligid ng Luzon. Dadagsain tayo ng missile. At anong ibibigay ng Estados Unidos? Sasabihin niya, magmi-meeting pa kami. Yun ang gusto mo? Kalokohan ka. Sasabihin mo kami dito na kami ay para sa kapayapaan at para sa diplomasya. Yun ang ginawa ni Duterte. Ituro nyo kung saan ang teritoryong ibinigay at ibininta ni Duterte sa China. Ang gusto niya, mapayapa. Yun din ang gusto ni Trump. Kapayapaan, pag-uusap, diplomasya, negosyo, at maayos na pakikipag-ugnayan. Hindi yung digmaan. No? Eileen, thank you sa pagpapakulay. Nagpa-high blood pa itong si BCB. Okay, anyway, puntahan natin itong main agenda natin. More of threats. No? Golpe di gulat po yung statement ni Marcos kahapon. No? Sabi ni Pearl, hinaot masabihan ni Boy Blanco. O si BCB, Boy Blanco din yata to eh. Or Inday Blanco. Nagdunong-dunungan pa. We are not pro-China. We are not also anti-Americans. We are pro-Filipino, pro-peace, pro-diplomacy. Which is right now, yan ang ginagawa ng Vietnam, Indonesia, Malaysia, Thailand. O bakit? They have also the same competing and conflicting claims, overlapping claims against China and against us. O, bakit nakikipag-usap sila? At maayos naman, hindi naman kailangan magdigma-digmaan at magtapang-tapangan. Diba? Biblically, it is within the Shemite territory in which Asia is Shemite. Anyway, Ma'am Maria Velasco,
we are talking about on-clause. Biblical is no longer being used as a reference in legal documents and in legal arbitration. I respect your view, Ma'am Fatima Velasco, but biblical does not affect any of the legal documents recognized in the Association and Organization of Nations, international treaties, and even in the legal systems of the other countries. Ako, OFW, thank you sa pagpapakulay. Ang gulpi di gulat ni Marcos ay sumambulat po sa kanyang mukha kahapon. Kasi nag-call out ang mga retired general, sige gawin mo yan upang ikaw ay mag-instigate mismo ng self-destruction mo at inuudyokan mong mag-mutiny o mag-kudeta ang mga sundalo at pulis, nagugutumin mo dahil wala kang gagawing contingency plan na tama at maayos batay sa matinong pag-iisip at matinong programa sakaling magdesisyon ng Supreme Court na mag-issue ng TRO at injunction o kaya ideklara na unconstitutional ang 2024-2025 budget. Ano kung 1 week before election time na tapos biglang mag-declare si Bangag ng martial law sa buong Pilipinas, ano kaya ang mangyayari? He cannot suspend the elections immediately. At he can only have martial law approved within 48 hours. I-report niya yan sa Kongreso at 60 days lang po ang itatagal niyan. Pero pag ginawa po niya yan, sigurado ay mag-aalsa ang taong bayan. And that is very highly speculative and least sa kanyang pwedeng gawin. Ang gagawin niya ito, tatakutin niyang taong bayan. Sige kayo, reklamo kayo ng reklamo, bulgar kayo ng bulgar, dito sa kasindikatuhan ng budget 2025, magko-collapse ang gobyerno, kayo ang sisisihin. Yan ang tinatawag na diffusion or defense by a scapegoat. No? Dinidifuse niya ang pananagutan at paniningil ng taong bayan para maka-scapegoat, makatakas. Yun ang ibig sabihin ng defense by scapegoat. Ituturo niya doon sa mga nagbubulgar at naninindigan ng tama. At ituturo niya ang sinasabi niya na ang may kasalanan ang mga nagrereklamo instead na tanggapin ang pagkakamali, i-correct ito at ayusin at gumawa ng tamang pamamaraan na naaayon sa batas, which is pwede magpatawag po ng special session and even magpasa ng supplemental or special budget law para lamang hindi maging illegal ang pagpapalabas ng pondo. BCB, panahon pa ni Kupong-Kupong dyan na ang Chinese. Naging consistent lang sila tulad ng gobyerno natin, puro vested interest. Kaya nga ang ibig ko sabihin, dapat mag-usap. Michael Ardena, shout out from La Paz, Iloilo ito ka Eric. Thank you, Michael Ardena. Jeff, ang tawag niya sa akin, that's my real name, Jeff. Jeffrey. Okay? So, mga kababayan, huwag tayong mabahala. Tatalakayin natin ito ulit mamaya pag nakabalik ako or 11 o'clock, I will be near EDSA Shrine at tayo ay magsasagawa ng panawagan na ang totoong may pananagutan at ang dapat ma-impeach o paalisin sa poder sa kanyang kapalpakan, kabulukan at kalokohan sa pagpapatakbo ng gobyerno at pamahalaan at buong bayan ay si Marcos. That would be a legitimate call for the people. In a peaceful manner, tayo po 1 hour before mag-disperse na po tayo at sasamahan ko po ang grupong Marcos alis dyan. No? I owe it to the people and to our country na tayo po ay sasama sa tamang panawagan. Ang pagkilos ngayong araw ng mga grupo nila Trillanes, na mga hilaw na komunista ni Ontiveros, na mga bulok na politikong Dilawan at Tinklawan, at mga politiko na mga pare at simbahan na naugnayan ng politika nila ng Dilawan, at mga urban operatives ng komunistang grupo. Ang tawag dyan ay Chapsoy Rally. So hindi tayo sasama sa Chapsoy Rally. Doon po tayo sa totoong pagkilos ng mapayapa pero malinaw ang direksyon na kung hindi umayos at wala na sa hustong pamumuno ng kanyang pag-iisip at tamang direksyon sa pamamahala ay dapat umalis na si Marcos Jr. at hayaan ang prosesong legal ng konstitusyon, which is the constitutional succession that should be the Vice President ang aakyat bilang Pangulo ng Bansa, hindi dahil idol na idol ko si Sara Duterte or si Digong Duterte. I am just following the correct process of legal and constitutional succession of power na kung hindi po competent, walang dignidad at integridad at morally bankrupt at hindi kayang mamuno
ng tama at maayos ng isang Pangulo ng bansa, pwede naman siyang palitan ng Vice President at yan ay nakasaad sa batas. Hindi po yan illegal. At syempre, i-demand natin kay Sara Duterte ang matino at maayos na pamumuno. The reason na siya ang dapat mamuno dahil nasa mandato ng konstitusyon po yan. Nasa kasaligang batas po yan, kaya may Vice President. Ang ibang katawagan sa Vice President ay tinatawag din po siyang political term ito, standby President. Kasi siyang next in line. So kung sino man pong next in line, nagkataon na ito ngayon sa ating panahon na ito, ay si Sara Duterte, so siya. Alangan namang si Rodrigo Duterte, hindi na siya pwede. And he can no longer run. Under this Constitution 1987, he can no longer run as President. I don't know sa Vice President. Pero matanda na siya eh. 80 plus na siya this year, no? Or 80. So, I think sa Davao City siya, no, doon na yata ang final retirement ng kanyang political career, but he can be an advisor to the government. So ako po hindi ako nananawagan ng Transition Council o ng Revolutionary Government kasi illegal po yan. Wala yan sa saligang batas. But, may but yun. When people will move in their own voluntary and collective action at mangyari yan, kikilalanin ko yan. Wala tayong magagawa. But to advocate for that in an open discussion like this, medyo may legal effect po yan kasi may mga legal implications yan sa isang public forum like this. Kaya doon ako sa mas katanggap-tanggap sa ating mamamayan, sa buong iba't ibang sektor, maka-Duterte o hindi maka-Duterte, at pati sa international community, na susundin natin ang constitutional line of succession. Hindi yan madugo, mapayapa, hindi magulo, at yan po ay nasa makatarungang legal na batayan na ang mamamayan ay pwedeng magpalit ng kanilang Pangulo without an election by demanding a resignation and vacancy to the office ni Marcos. Paano kung hindi siya umalis? Diyan napapasok ang kilusang masa or mass movement or people power, mapayapa pa rin. At ang panawagan natin, Marcos resign and Marcos alis, and then let the constitutional successor take place as the legal mandate of the people is no longer with you as president. We are no longer recognizing you. Kapag umabot yan sa 100,000 o close to what happened sa January 13 na pagkilos ng Iglesia ni Cristo, at noong panahon na yun, iba't ibang bahagi ng bansa ang kumilos, mapipilitan dyan ang nakikita ko, ang Armed Forces of the Philippines na manawagan ng withdrawal of support to the Commander-in-Chief, at sila ay mananawagan na let the constitutional succession proceed. When the President has no longer the command and control and no longer has the authority na susundin siya ng Armed Forces of the Philippines, magiging inutil na siya. So mapipilitan siyang bumaba. At mangyayari lamang yan kapag nagkaroon ng malakihang pagkilos at pagtitipon na mapayapa ang mamamayang Pilipino. And then kung may pagbabago tayo sa saligang batas, kapag bago na ang Pangulo ng bansa, pag-uusapan niya ng mamamayang Pilipino. Ang mahalaga po, mapatigil muna at mapanagot itong kabulukan, kapalpakan, at napaka-dangerous na uri ng pamumuno ngayon at mindset ni Marcos Jr. na wala na sa wastong direksyon ang kanyang pamamahala. Yan ang dahilan kung bakit ako sasama dito sa panawagan na ang paniningil at pananagutan na sa direksyon dapat ni Marcos at ng kanyang administrasyon, ni Marcos Romualdez. At siya dapat ang umalis kung hindi na niya kayang pamunuan, which is very obvious. Hindi niya kayang pamunuan, hindi niya kayang mag-isip ng maayos para pamunuan ng maayos at matino ang pamahalaan at napakadelikado ng mga aksyon niya. Itong pagbubulid sa atin at bibigwasan niya tayo ng digma-digmaan niyang posisyon sa US Typhoon missile systems. Ibubulid niya tayo sa digma-digmaan para mapagtabunan niya, mapagtakpan ang kanyang kapalpakan. Ibubulid niya tayo sa pananakot na isasarado niyang gobyerno dahil may nagreklamo sa Supreme Court at may pumupuna sa hokus-pokus at sindikato budget nila na 2025. Aba, yan ay indicators na hindi niya kayang mamuno talaga. And the real problem is, nagkaletse-letse ang gobyerno at ang buong bayan dahil sa kanya. So it's now up for Sara Duterte to prepare should the people clamor that the constitutional succession to power must proceed.
dapat maghanda din siya ng matino at maayos na programs of government. Ayun. Kailan pa mangyari yung military withdrawal support? Hindi natin malalaman yan, pero ang main requirement niyan, Jose Palak, ay malawakan at tuloy-tuloy na pagkilos ng taong bayan. Mapayapa, subalit determinado.